guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start ng ating reading, usually po sinasabi ko, ang intention ng paggawa ko sa video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan. Ma-heal nyo po ang inyong mga sarili at magkaroon po kayo ng self-love. At yung iba po, nami-misunderstood po nila ang meaning ng self-love. Actually, nasa Biblia po yan. Sinusuportahan po yan ng Biblia ang tungkol sa self-love. Nasa Mark 12:31 ata yan. At sinasabi doon, we should love our neighbors as we love ourselves. So, naandun yung self-love, di ba? So, kailangan unahin mo munang mahalin ang sarili mo. Kasi pag natutunan mong mahalin ang sarili mo, alam mo kung paano respetuhin ang sarili mo, syempre, ganun din ang i-offer mo sa ibang tao. Di ba? Pag marunong kang magmahal, marunong kang umunawa, kung wala ka niyan, talagang hindi mo mauunawaan ang feelings ng ibang tao. Magiging selfish ka. Lalo na yung mga taong mayroong third eye na mayroon talagang self-desire. Hindi po maganda yan. Okay? At ang gusto ko pong ipaalam, kung halimbawa ikaw yung nanonood dito sa akin channel at wala kang interest about spiritual awakening, pwede mo naman pong i-fast forward itong video ito. Or pwede ka na rin umalis kung ayaw mo, wala akong magagawa, hindi kita mapipigilan. Pero gusto ko lang po na ipaalam doon sa mga taong nakakaranas po ng spiritual awakening. Actually po, ang pinakamahirap pong pagdadaanan nyo dyan ay yung ego nyo po. Okay? At marami pong mga nagko-comment kasi na pag nakakapag-reading ako ng negatibo, talagang super na nagre-react sila. Which is, yun po ang inyong yun ang ego. Hindi nyo matanggap yung negative side nyo. Yan po ang kailangan yung paglabanan pag dumating na ang inyong spiritual awakening. Okay? Chosen one, may calling man, ano pa ba? Hindi ko alam kung nasa ang stages na kayo, pero yung iba, may mga nagko-comment na spiritually awakened na raw sila. So, hindi ko po alam kung nasaan stages na kayo lang po nakakaalam, pero ang paglalabanan nyo po siya, pagdadaanan nyo, yung ego nyo. At isa pa po, magkakaroon din po kasi kayo ng identity crisis. May stages din po yan, makakaranas kayo, or mawawalan po kayo ng katiyakan talaga. Pagkalito kung saan, kung ano ba, at magiging insecure kayo, mangingibabaw yun. At mag-iiba ang pakiramdam mo sa pagkakakilala mo sa iyong sarili. Kadalasan dahil sa pagbabago sa kapaligiran mo, yung mga hindi mo inaasahang bagay, yung layunin na inaasahan mo naman o yung inaasahan mong papel sa lipunan ay iba sa iyong minimithi na akala mo, ay, spiritually awakened na ako, kailangan ganito ka. Hindi po ganun. Ang Panginoon na ang universe na ang bahalang magbigay sa iyo kung ano ang papel mo. Kaya hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mo. Orchestrated na po yan. Hindi ka rin pwedeng gumawa ng sarili mong pangalan. Dahil si Moses, hindi siya gumawa ng sarili niyang pangalan. Binigyan siya ng Panginoon ng sarili niyang pangalan. Ganon din po ako. Binigyan po ako ng Panginoon. Hindi ako ang gumawa ng Spirit Guide Messenger. Ang universe, ang Panginoon po ang nagbigay sa akin ng pangalan yan. Okay? Kaya sa inyo po, sa nakakaranas po ng spiritual awakening, kailangan yung pagdaanan po yan. At marami talagang pagkalito ang mangyayari dahil hindi ka talaga makakaugnay sa mga dati mong paniniwala. Yung dati mong layunin, dati mong pag-iisip, dati mong relasyon or career. Hindi ka na makakapag-adjust sa dati mong kapaligiran. At yung iba, hahanapin mo kasi yung purpose mo sa buhay. Sino ba ako? Yung ganun. Kaya kung magmamatigas ka, talagang mahihirapan ka. Marami yung ganyan. Marami ako nakakita na dumating na ang spiritual awakening nila, pero naudlot. Yung iba naman, stuck. Yung iba naman, napunta na sa dilim, sa dark. Wala na nangyari sa kanila. Yung iba naman, naandun sa dark night of the soul. Hindi sila paakyat baba yung kanilang estado, So, meron yan, ganyan ang
talagang mararanasan mo, mahihirapan ka, pero you have to follow the flow, para mapadali ang buhay mo. Kasi orchestrated na tayo. Meron ng nakahandang role sa'yo pagka once na naging spiritually awakened ka na. Okay? So, doon po sa sinasabi ko magagawa nyo rin po kung ano yung nagagawa ko, lalo na kung yung iba sa inyo naghahangat kayo ng spiritual eye, pero ang third eye kasi sumpayan, kailangan malinis nyo yan, mabasbasan nyo, mabasbasan ng Panginoon. Kaya nga sinasabi born again, rebirth, walang ibang makakapagsabi niyan kundi ang Panginoon lang. Okay, yung mga taong yan hindi niya nakasali yan, erase niya na sila. Ginagawa lang yan, ginajudge lang kayo niyan. Kaya pag ginudge kayo, meaning evil spirit ang nagwo-work sa kanila. At kumbaga titirahin kayo para mawala yung stability nyo, yung secured feelings nyo, mawala yan, yung self-confidence nyo. Kaya huwag kayong magpapatalo. Okay? I-maintain nyo ang paniniwala nyo sa mundo ng spirituality, kung ano man ginagawa nyo na spiritual practices, ipagpatuloy nyo yan, okay? Para mabasbasan kayo ng Panginoon. And ang suggestion ko, magbasa po kayo ng Biblia. Kung gusto nyo mag-rosary po kayo. Kung gusto nyo mag-meditation po kayo. Gumawa kayo ng affirmation, manifestation. Lahat pwede nyo naman pong gawin. Nasa sa inyo kung ano nababagay sa inyo. Nang sa ganun po, magkaroon kayo ng Christ consciousness. Yung estado ng self-realization. Yan ang palagi kong sinasabi. Kailangan magkaroon talaga kayo ng self-realization para magkaroon po kayo ng pagkakaisa sa Diyos o sa banal. Unity with God or the divine. Yan po ang meaning niyan. Okay? So, kung meron kayong, ang tawag dito, lalo na yung iba, talagang insecure, huwag po kayong mag-alala kasi 'di ba sinasabi nga sa Biblia ni Jesucristo, 'di ba, na kung sincere ka i-welcome ka ni Lord, at sinasabi ni Lord na in my Father's house are many mansions. Yun ang meaning nun. Pero ang ibig kasi ng many mansions, ibig sabihin maraming posisyon. Okay? Kaya hindi mo pwedeng ikaw ang pumili, gusto ka rin maging tarot reader. Meron na siyang ibibigay sa iyong posisyon. Meron siya ibibigay sa yung pangalan. Kaya huwag kang sumalungat sa kung ano ang gusto ng universe or kung ano ang gusto ng Panginoon. Kasi meron na siyang ibibigay para sa iyo. Okay? Kaya follow the flow ka na lang, and then alisin mo yung self-desire. At saka yung papanoorin mo mga TV shows, mga program dito sa YouTube, piliin mo. Huwag yung mga nagpapababa sa iyo ng iyong vibration frequency. Kasi pag ganun, hindi ka mag-evolve. At palibutan mo rin ang sarili mo ng mga positive na tao. Okay? Para yung positive na tao, sila yung mga tao merong righteousness. Hindi yung puro judge sa mga tao. Kahit nasabihin mong pabiro, nagjo-joke lang, tapos pinagtatawanan nila yung tao. Yung mga ganyang klaseng kaibigan mo, talikuran mo na. Okay? Kung gusto mo talagang mag-level up ang iyong vibration frequency. Okay? So, move on na po tayo sa ating reading. Okay, Virgo, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading. Alamin natin ang mensahe ng iyong person, ha? Kayo na ang bahalang mag-adjust, kung ano ang inyong relasyon. Okay? Kung mag-asawa ba kayo, boyfriend, girlfriend, gender, edad. Okay? Mensahe lang ihahatid ko, ha? Katulad ng request nyo. Ayun, nalabas na.
Tadang. Ascendant Masters. Wow, Spirit. Ganda ng parahan mo ah. Pero, great achievement. Yes. Great achievement. Jajang, planning and action. Okay. Then, clear sentience, turn on switch, and mind focus. Mind focus. Yan. Yan ang mga baraha mo. Okay, Virgo. Orong lang muna tingnan. Yeah, kikita sa camera, di ba? Okay. Alam mo, Virgo, mukhang itong person mo, masayahin tong tao ah. Nag-abroad ba to? Mukhang may pera, mukhang maganda ano nito. Ano ba to? Architecture, engineer, gumagawa ng bahay. System engineer, ano ba yan? Hindi ko alam. Mukhang masayahin na tao. Yung iba siguro sa inyo, merong itong napagtagumpayan or nagtagumpay siguro, maaaring sa career, baka wedding advisor, yung person mo. Kung ano pa man ang trabaho nito, no, tingin ko, sinasabi nito, career. And then, baka business. Okay? Then, ikaw mismo, yung inyong samahan, kasi para sa kanya, no, dito sa person mo, marami siyang pinagtagumpayan. Okay? Hindi lahat yung iba, no? Meron siya, maliit man o malaki, pero meron siya na pagtagumpayan. At isa ka na doon. Lalo na kung, halimbawa, nililigawan ka pa lang niya, or siguro napasagot ka na niya, or baka kasi meron tayo dito parang dinner table, baka yung iba sa inyo naging engaged or nagpakasal na kayo kamakailan lang. Kaya ang pahiwatig ng baraha, sinasabi ng person mo, Virgo, ikaw ang napagtagumpayan ko, Virgo. Pasensya na, nabulol ako. Yun ang magandang parte, nabulol pa. Ikaw ang napagtagumpayan niya, or baka yung iba sa inyo, dahil matagal siguro nanliligaw, or matagal siguro nag-intay, so para sa kanya, parang at long last, natamo ko rin, napasakamay ko. So, marami siyang napasakamay, at kabilang ka na dun. Okay, maaaring career, naging stable ang pera niya, or kung sa pamilya man, maaaring nagkaroon ng recovery sa family nila, kung ano man yun, may tagumpay siya. Sinasabi ng barahan, nagkaroon siya ng success. Kaya masaya siya kasi meron siyang na-achieve sa buhay niya. Yes, oo, nagplano siya, sari-sari, pero hindi yung plano niya, talagang isinagawa niya yun sa aksyon. Hindi lang siya nagplano sa loob ng isipan niya. Pinagplanuhan niya sa loob ng isipan niya at pinagplanuhan niya rin kung paano niya isasagawa. Kaya naman, naging successful siya kasi meron siyang plan and meron siyang action. Kaya, ayun. At itong person mo, depende kung anong gender, gusto niyang mabuntis or gusto niya magkaroon ng anak sa'yo. Malamang na sobrang nahuhumaling itong person na to or talagang pinagdadasal niya na sana ganito kami, sana ganun. At focus lang siya sa inyong samahan, sa inyong pagmamahalan, focus lang siya sa iyo. Sinasabi ng baraha. At meron kasi siyang sariling vision sa future niyo. Meron siyang plano, Hindi lang siya basta pumasok sa isang sitwasyon, sa isang relasyon, or sa isang bagay na hindi siya nagpaplano. Ito ang ugali ng person mo, Virgo. Tandaan mo. Siya yung tipo ng tao na talagang mapagplano, nag-iisip bago gumawa ng aksyon. Hindi siya pabigla-bigla. Meron talaga siyang, tawag dito, mag-ano talaga siya, gagawa siya ng plano. At sinasabi nito, Virgo,
hindi ko alam kung ano mangyayari sa future. Ano? Pero kapag kasama kita, kasi pinagdadasal ka nga nito sa Panginoon, ano? Pero kapag kasama kita, tingin ko, kaya ko lahat. Mukhang meron siyang ganong klaseng self-confidence. Kaya kahit anong pagsubok man ang maranasan nyo para sa kanya, makakayanan niya, ma-overcome yung dalawa. Ano? Mukhang ano siya, no? Positive thinking kasi meron tayong Ascended Masters. Malamang na kahit hindi naman siya spiritually awakened, Leo, ano? Tingin ko, positive thinking itong taong to. At basically, pagka positive thinking ka, diyan namumuhay sa'yo ang spirito. Kaya spirit ang lumabas sa barahang to. Ano? And madasalin siguro ang tao ito. Or ewan ko anong relihiyon ang meron dito sa taong ito. No? Virgo, kayo nang bahalang mag-adjust. Pero energy is an energy. Okay? Kahit ano pa ang relihiyon mo. At ito lang sasabihin ko sa Biblia, ano? Yan ang tanging Biblia, ang libro na sinasabi na ang Panginoong Heavenly Father, ano, siya ang gumawa sa atin, siya ang ating creator, which is, yung iba kasi sinasabi Ascended Masters, which is ako rin, ano, sinasabi ko si Jesus Christ is my Ascended Masters. Siya ang Diyos ko. Bahala na kayo, ano, kasi yung iba, bakit ano ako, Muslim ako, ganyan. Walang relihiyon to, at wala rin akong relihiyon, pero naniniwala ako sa kasulatan sa Biblia. At doon ako bumabase. Hindi ako nagsisimba, pero nagdadasal ako sa loob ng bahay ko. Gumawa ako ng sarili kong altar para ma-motivate ako. Pero basically, binabasa ko ang libro at ang Bhagavad Gita at ang iba pang, kumbaga, scripture ng mga Buddhist Hinduism. Okay? So, huwag kang mag-ano ha, Virgo, baka sabihin mo, kasi ganito ang relihiyon mo. Hindi, wala akong relihiyon. Dahil si Kristo ay walang relihiyon. Hindi bumaba si Kristo o hindi si Kristo nagkatawang tao para gumawa ng relihiyon o gumawa ng Kristyanismo. Okay? Hindi yun ang kanyang mission. Ang mission niya ay yung kingdom of heaven na maibalik kasi inagaw ng masasamang espiritu. So, etong taong ito, napaka positive thinking, napaka self-confidence, malamang na ang gabay niya, ginagabayan talaga siya, close sila ng gabay niya. Kaya ganito ang pag-iisip ng taong ito, Virgo. Ano? Which is sa tingin ko, malaking swerte mo to, ano, Virgo, kung ganitong ka-positibo ang pag-iisip ng taong ito. At maplano talaga siya, no? Kaya sinasabi niya sa'yo na hindi niya talaga alam yung future. Which is kahit naman sinong tao, ano? Kahit manghuhula, hindi malalaman yan. As long as hindi ang Panginoon magtuturo sa'yo. Ngayon, hindi niya alam ang future. Pero pagkasama ka niya, feeling niya, makakayanan niya, ma-overcome niyo. So, meron siyang ganong klaseng energy, Virgo. Kukuha lang ako ng additional dito. Kasi masyadong marami yung kamay niya dito. Alamin lang natin sa 3 barahan to. Ko-confirm ko lang, baka yung iba sa inyo, hindi naman lahat ng Virgo na person nyo, ganito ang kanilang enerhiya eh. So, ko-confirm ko lang yan. Oh, talagang dining table, hindi. Oh, parang dining table din, may kutsara, tsaka may ano dito. Pero ito parang manghuhula. Mahilig ka siguro magpahula. See? Ayan. Okay. Lake, fog, luck. Swerte mo to, Leo. Sorry, Virgo. Pero alam mo, maring hindi lahat sa inyo, no? Yung iba sa inyo na Virgo, itong person mo, meron may pagkaano siya, batang isip, may pagka-inosente. Parang, maring nagpaplano siya. Pero, tingnan mo naman dito, nakahilata. Meron siyang pag-uugaling inosente ang takbo ng isip, ano? Ang tanging nararamdaman niya lang is excitement. Kung tutusin, wala nga siya nakakita eh. Ano? Excitement lang ang ano niya. Parang, joy, happiness, masaya. Ini-express niya lang sa'yo yung sarili niya talaga. Sa kada magkasama kayo, nahuhumaling talaga siya sa'yo, sa inyong sitwasyon, kaganapan sa inyong buhay, sa inyong samahan, ano? Kasi, malamang yung iba sa inyo din na Virgo, kayo mismo, eto,
maganda ang inyong enerhiya, ano. Kaya siguro na-attract nyo din yung ganitong klaseng tao, ano. Merong iba, inosente ang takbo ng isip, ano. Pero, inosente or parang isip bata. Kasi yun siya eh. Ini-express niya lang yung feeling niya dun eh. Wala nang iba. Kaya, ibibigay niya ang lahat ng makakaya niya, lahat ng gusto mo na hanggat kaya niya lang naman, ano. Kasi ang gusto niya, mapasaya ka niya. Ano? Parang, pag binigay niya sa iyo yung gusto mo, tapos nakikita niya yung masaya ang mukha mo, masaya na rin siya. Ganun siya eh. Ganun siya kababaw. Malamang yung iba sa inyo, no? Itong person mo, financially stable. Ano? Bakit pati sa working place niya, stable din, walang away, walang gulo, walang inggitan, ano, okay naman ang samahan nila siguro, kaya nag-a-appear yung ganyang klase niyang energy, kaya meron din siyang abundance dito, luck ang nakalagay. So, meron siyang great achievement na natamo, dahil siya mismo magandang enerhiya, and then malamang yung iba sa inyong Virgo, maganda rin ang enerhiya nyo, which is pagpareho ka talaga kayong magandang enerhiya, bumubuo yan eh. Maganda ang nagiging vibration, bumubuo yan ng isang magandang samahan, isang magandang positibo, lumalaki yan. Hindi niyo lang nararamdaman. Kasi parang wifi yan eh. Magugulat ka na lang, konektado pala ako. Ganun siya. Ano bang kukuhanin kong basahan? Baraha. Para mabasahan ko pa kayo. Mali-mali yung Tagalog ko. Alam mo, dito lang ako nagtatagalog sa YouTube channel ko. Everyday Japanese ako dahil online fortune teller ako. Siyempre, kailangan kong pag-aralan talaga maraming tradisyon ng Hapon. Kaya pasensya na. Hindi ako perfect ha. At hindi rin naman ako ginawa ng Panginoon maging perfect. Pero para sa mata ng Panginoon, ako ay isang perfecto. Okay? Siguro sa mata nyo, na iba sa inyo, meron ako dati na-receive na, bulol ka naman. Okay naman, kahit bulol ako, at least trilingual, di ba? At saka hindi nasasama ang loob ko kasi illusion lang to lahat ng mga nagaganap na to. Kung gusto mo sabihin yan, yung iba sa inyong Virgo or mga cross-watcher, it's up to you. Hindi ko na po problema yan. Open natin. Diyan, orphaned. Treasure Island. Pero reverse siya. Sige, upright na lang natin. New life. Actually, ganito siya eh. Reverse na lang natin siyang basahin. Kasi tumutugma rin siya dito. Co-create. Okay, co-create. And then new life. Yung iba, ganito ko na lang siya babasahin ha. Kasi ito yung baraha na merong reverse din kasi. Unlike nito, wala. Ito rin wala. So, ito na ang babasahin kong with reverse. So, Orphan, Treasure Island, New Life, Co-Create. Baka yung iba sa inyong Virgo, tinalikuran ka nito or iniwan ka niya. Kasi, naging successful na siya eh. Nagkaroon na siya ng treasure dito. Kaya pala bumalintong itong baraha mo. Kaya sabi ko, kung babasahin ko ba ng upright, pero lumabas siya kasi ng reverse, kaya reverse natin siya babasahin. Dahil yun talaga ang mensahe ng baraha. Kaya pala bumalintong ito. Kasi iniwang ka nito, tinalikuran ka nito. Naging successful na siya sa kanyang career, sa kanyang business, sa kanyang pinansyal. Tingin ko, gumanda ang kanyang energy. Kasi para sa person na to, no, yun ang nagpapaano sa kanya eh. Nagbibigay energy or nagpapasigla, nagbibigay stimulation sa kanya. Kaya malamang masakit man sabihin sa iyo, Virgo, I'm sorry, pero ang sinasabi ng baraha kasi dito, malamang ginamit ka lang niya. Kaya iniwan ka niya after ng siguro kinwartahan ka lang nito, Virgo. Ginamit ka lang. Kung maaring pera or siguro hindi man pera, kung ano man ang nagpasarap lang siya sa'yo.
nagpasasa lang. Tapos iniwanan ka lang niya. And then, kung hindi siya pera naging successful siya sa gusto niya lang. Kaya, etong barahang to, nagre-representa yung itsura ng babae. Ikaw yan. Matamlay. Parang, nakikita ko dito, ginamit ka, kumbaga, ginawa ka niya lang isang stepping stone. At lahat yun plinano niya. Malamang na gumamit din siya ng ibang tao, kamag-anak niya siguro. Pero, hindi naman ibig sabihin na nawala talaga yung nararamdaman niya sa'yo. Malamang na during na masaya kayo, meron kayong mga moment na ganun, na talagang, genuine din, authentic din yung nakaramdam siya ng saya, nakaramdam siya ng kaligayahan. Pero, hindi kasi ikaw yung kanyang priority. Mas priority niya yung trabaho niya, mas priority niya yung pera. Kaya kung ikaw ang Virgo na maingay, masyadong ganito, hindi mo ako sinipot, bla bla bla, hindi ka talaga nito sisiputin kasi hindi ikaw ang priority niya. Or kung ikaw ang Virgo na tinatakot mo siya na break na tayo, ganyan, kasi ganyan, oo, papayag agad to. Kasi hindi ikaw ang priority niya. Trabaho niya, or yung business niya, or meron pa siyang ibang piniprioritize. Yun kasi ang mas sinasamba niya. Para sa kanya, ang pera ang nagbibigay sa kanya ng energy, nagpapalakas, nagbibigay power, kumbaga. Kaya ang mensahe na gusto niyang sabihin sa'yo, gusto niya lang na maging open. Ipaalam sa'yo na eto ako, eto ang priority ko, eto ang gusto ko. Yun ako. At gusto kong ipakita sa'yo kung sino ka talaga. Kung ano ka ba talaga sa pangarap niya, sa buhay niya. Kung ano ba ang stance mo sa pamilya niyo. Lalo na kung mag-asawa kayo. So, yun ang sinasabi sa'yo dito ng baraha. Virgo. At saka, gusto niyang ipahayag ang tunay niyang pagkatao talaga. Ang tawag doon ipahayag, ilantad. Tanggapin mo man siya o hindi. Para sa kanya, okay lang. Basta, ilalantad niya kung sino siya. Sasabihin niya sa'yo kung sino siya. Malamang na nagpaplano na to kung kailan niya idideklara, kung kailan siya gagawa ng aksyon. Baka iba sa inyo nagpaplano pa lang, At yun ang time, pag nakapag-desisyon na siya na gagawa niya talaga ng action, idideklara niya na. Malamang yun ang time na ilalantad niya kung sino talaga siya, kung ano talaga ang balak niya, or baka yung iba sa inyo magkakabukingan, Pero kasi dito nakakita ko rin kasi reverse ang dalawa nating baraha dito, tatlo, co-create, new life, and treasure island. Then eto lang ang upright. So, masasabi ko dito sa barahang ito, marami itong hidden issue na malamang talagang kailangan mo ring malaman. Lalo na kung naglalabas ka dito ng pera, kung magkasosyo kayo sa negosyo. And yung iba, yun ang gusto nyo talagang mangyari. Yung sabihin sa'yo na Virgo. Kasi, baka yung iba sa inyo nalugi kasi reverse ito. So, magkarelasyon kayo at the same time, magka-business partner din kayo. Tapos, tinatago niya na parang lumakas yung boses ko. Baka, pasensya na. Para hindi ko makalimutan. Kaya, merong hidden issue dito na siguro after, pag nakapagplano na siya, ilalantad niya na sa iyo yun. Aamin siya, Talagang sasabihin niya na kung ano yung nangyari, kung ano yung nararamdaman niya, ganito, ganyan. Yung iba sa inyong Virgo, sinasabi sa inyo ng person mo na kailangan na talikuran kanya na muna. Bakit? Kasi meron tayong focus card dito. So,
magfo-focus siya sa kanyang pag-aaral siguro, depende kung ilang taong kayo, magpo-focus muna siya sa kanyang career, sa kanyang pamilya, sa kanyang responsibilidad, obligasyon, malamang na meron siyang obligasyon dito, or baka naman merong bagong opportunities na darating or inaasahan niya na at the same time hindi niya pa nakikita sa ngayon dahil new life is reverse card, and then ang treasure island. Umaasa pa lang to. Kaya malamang na focus siya doon kasi hindi niya pa nakikita at gusto niya makita, and then ayaw kanyang saktan or ayaw niya munang magkaroon ng antawag dito ng istorbo ba. At doon na lang siya magfo-focus. Maaaring sa pamilya, yung iba baka yung iba dito, yung pamilya nito may sakit siguro. Hindi ko lang alam. Pero meron siyang obligasyon, bagong opportunities na dumating. Kaya para sa kanya, hindi niya mapapalampas yun. Uunahin niya, kailangan niya i-grab yun . It's either na itong i-grab niya or ikaw ang i-grab niya. Pero tingin ko, ang energy kasi ng person na to, ito ang i-grab niya, hindi ikaw, Virgo. So, bye. Ganun ang mangyayari. Kasi hindi nga ikaw ang priority niya sa ngayon. Pero kung makapaghihintay ka, sinasabi nito, hindi nga na siya makakapangako, pero meron siya nakalagay, promise. 4 pa yan. Gusto niya sabihin, promise. Magbabalik ako, mangangako ako sa'yo, intayin mo ako. Yun nga lang, malamang na hindi muna matutupad kasi itong focus niya na andito, hindi niya pa masyado ito nakakita. Kung magiging successful ba siya. Pero ang mindset niya, matatamo niya to. Kaya nga, hindi pa siya sigurado din na mag-promise sa'yo, pero gusto niya lang sabihin na maging honest sa'yo na hindi pa ikaw ngayon ang priority ko. Meron pa akong dapat gawin. At gusto kung totoo kasi gusto talaga kitang mag-intay ka. Pero baka kasi reverse di ba? Just in case na hindi siya maging tagumpay, mapapahiya lang siya sa'yo. Kaya malamang magfo-focus lang muna siya sa gusto niyang buhay, sa gusto niyang mata mo, and then bibitawan ka niya siguro, yung iba sa inyo. Kasi ito yung 3 baraha. Tapos meron pa tayong fog dito. Baka mahilig pa itong magpahula para malaman niya kung makakapag-abroad ba siya, magiging successful siya. Kasi nga, meron siyang dreams dito meron siyang gustong ma-achieve na bagay. Pero fog pa kasi. Then reverse. So, ganun Virgo. Okay, so move on tayo sa napili kong soul contract. Okay, Virgo, ito yung napili ko. Ganun din siya. Itago ko na raw ang pangalan niya. Okay. Maraming salamat. Reading, resonate po ako sa last reading niyo po. Talagang 100% po. Dati hindi po ako resonate. Pare last time. Pero last time 100%. Tama talaga. Para na rin pong personal. Mali-mali naman yung spelling, mami. Yung type nyo. Yung H, naging G. Siguro magkatabi ito sa computer siguro gamit ni ma'am. Okay. Then, para na rin pong personal reading. Sama, mapansin yo ako, ma'am. Paki po. Akala ko, alam mo nung nabasa ko to, akala ko nagloloko ka. Mistype ka lang pala. Kasi tinignan ko yung keyboard ng tawag dito, ng laptop ko. So, sabi ko, siguro nagmadaling mag-type si ma'am. Kaya, ayun, ma'am, sir. Kasi hindi naman tunay na pangalan na nakaandito. Okay. So, sana mapansin niyo ako. Ma'am, paki po, 921. Okay, me. And then, teka lang. Ayan. And then, yung person ko po, si 723 person ko. Maraming salamat po, idol. Tinawag pa akong idol. Nang uto ka pa, ha? Okay, ma'am, sir. Masasabi ko dito sa inyong soul contract, unang-una, mali-mali yung type mo. Joke lang. Smile naman dyan. Okay. So, kayo po, 921, me, ang inyong soul contract dito kay 723 na inyong person, marami. Compatible po kayo sa kanya. Compatible kayo sa kanya. It's either naging lover, friends, at supporter. Marami. Kaya talaga magbibigay kayo. Hindi ko alam kung ilang year. Walang year . Wala nga.
So, hindi ko alam kung ilang, pero ang ano naman kasi ang spirit natin, kahit na sabihin mong bata ang edad mo, pero ang magiging pag-iisip mo is mature naman ang ating soul, So, marami po kayong kontrata sa kanya. Malamang na kayo po ang magbibigay ng soul lesson sa person na to. Then, nakita ko rin na itong si 723 na person nyo po, wala po siyang kakontra-kontrata sa inyo. Soul contract, wala po, ni isa. Pero kayo, marami po. Lover, friends, supporter, at lover, pwede, yung talaga mag-ano kayo sa kanya, magki-care kayo sa kanya, So, ang soul contract kasi, agreement yan, bago po tayo pinanganak dito sa mundong ito, Agreement sa pagitan ng inyong mga soul family, soul group, at may usapan kayo niyan, ng inyong gabay, Kayo yan. Gagawa kayo ng senaryo nyo. Kaya, yan na. Nagtagpo na kayo. Then, sa pagtatagpo nyo, nasa sa inyo na yan. Free will nyo na yan. Kung saan nyo pagugulungin. Yan ang pinaka-soul contract nyo na magkaroon kayo ng, ang tawag dito, it's either na compatible kayo. It's either na pwede kayo maging lover, maging friends, maging simpleng supporter lang. So, supportahan nyo siya, bawa, magkasama kayo sa trabaho. Let's say meron na siyang asawa, naando ng attraction, naando ng pero gagalangin mo, syempre, di ba? Lalo na kung naniniwala ka sa utos ng Panginoon, nasa 10 utos ng Biblia yan, na hindi mo pwedeng agawin ng taong kasal na, may karelasyon, di ba? So, respeto ang gagawin mo dito. So, ang papaganahin mo sa soul contract mo is supporter, or friend niya. Hindi na yung pwede yung lover. Pero kung siya naman ay free, wala siyang karelasyon, hindi ko alam kung ilang taon to, kung ilang taon ka rin. Pero kung pareho kayong free, pwede naman kayo maging lover, maging boyfriend, girlfriend, mauwi rin sa mag-asawa. Nasa sa inyo yan kung saan nyo pagugulungin ang inyong samahan. Pero huwag nyo nang kakalimutan lang ang mga 10 utos ng Panginoon. Okay? Kahit saan namang relihiyon, meron talaga niyan, di ba? Hinlo na kailangan talaga para maiwasan ng karma. Kahit ng Hinduism, meron din gano'n. Kahit ang Hinduism, 6,000 ang uri. Ang daming mga Diyos na mga yan, sari-sari, di ba? Pero ang pinaka main na tinuturo kasi, di ba, yung sa kay Buddha, di ba? So, meron din silang ganong klaseng rules, heaven's rule, law, na huwag magkasala. Tayo, mga Pilipino, more on sa Kristiyano tayo. Pero ako, wala akong relihiyon, pero binabasihan ko ang salita ng Biblia. Kasi para sa akin, ang Biblia ay roadmap. Sa way ng Biblia, diyan ko nabasbasa ng aking third eye. So from third eye, naging spiritual eye. Dahil lahat ng mga kasalanan ko, pinatawad na ako ng Panginoon. Kailangan mo hingin natin ang kapatawaran sa Panginoon. At ikaw lang at ang Panginoon ang makakaalam niyan kung pinatawad ka niya na o hindi. Wala nang ibang tao. Pero pag pinayagan ako na silipin ang Akashic record mo o ng iyong nakatagong mga kung ano man yun, ang Panginoon lang ang nakakaalam. Dahil ako, empleyado ako ng Panginoon. Okay? Empleyado ako ng universe. At ang kakayahan ko ay galing sa Panginoon. Sila ang nagbibigay sa akin. Kaya kung wala si Lord, wala rin po ako. Wala rin po akong spiritual eye. Dahil sila ang nagbasbas sa akin. Kaya, ma'am, sir, ito lang po masasabi ko sa inyo. Kung ano man ang relasyon ng meron kayo, may asawa man ito or ikaw, kung ano man, masasabi ko lang po na respeto. Respetuhin nyo po at follow the 10 commandments para less karma, less trauma. At huwag nyo iisipin yung buhay natin sa ngayon. Ang isipin nyo ay yung eternal life. Kasi itong earth, low vibration po ito. Ngayon, kung nakakapag-astral projection po kayo, nakakapunta po kayo sa ibang dimension, malalaman at malalaman nyo yan na lahat ito, wala ito masyadong mahirap intindihin, lalo na kapag hindi ka pa nakatungtong sa mundo ng spirituality. Pero sinasabi ko, yan po talaga ang katotohanan. Maniwala ka sa hindi. Okay? So, Virgo, yan po ang naging soul contract nyo at nasa sa inyo na po yan, At dito naman sa reading natin, kung naka-resonate ka,
take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung may sarili kang validation sa baraha, then ikaw na lang mag-validate. At doon naman po sa mga cross-watcher, maraming salamat po. At hindi po kayo dumaan sa akin channel by accident. Dinala po kayo ng gabay nyo para makatanggap po kayo ng mensahe. Okay? At kung gusto nyo rin po mag-send na ayaw nyo mag-subscribe, it's okay. Walang problema. Kung naman, yung iba sa inyo, ayaw nyo ng ganitong klaseng reading, it's okay. Nasa sa inyo po yan. Okay? Lahat tayo may freedom, may free will. Okay? So, Virgo, hanggang dito na lang ating reading. Nagpapasalamat ako sa oras na inilaan nyo. Namaste po. Bye-bye!